Maraming tao ang kumakain ng itlog araw-araw kasi iniisip nila na ito ay perpektong pagkain para sa kalusugan. Pero alam ba ninyo, pagkatapos ng 60 years old, ang sitwasyon ay lubos na nagbabago. Yung itlog na kinakain ninyo para sa kalusugan, kapag pinagsama sa ilang pagkain, pwede itong maging lason na makakasagabal sa inyong mga ugat at makakapinsala sa inyong bato. Nakakatakot, hindi ba? Maraming tao ang naniniwala na itlog ay laging mabuti para sa katawan, kaya kumakain sila araw-araw. Pero yung itlog na walang problema noong bata pa kayo, pwede itong maging parang bomba sa loob ng inyong katawan kapag pinagsama sa maling pagkain, lalo na pagdating ng edad. Lalo na yung 3 pagkain na sasabihin ko ngayon, kapag kinain ninyo kasama ng itlog pagkatapos ng 60 years old, pwede itong lumikha ng bato sa inyong tiyan at biglang pabagsakin ang function ng inyong kidney. Ako si Ite Marisol Santos, 35 years old. Sa loob ng maraming taon, nakita ko sa ospital kung paano maraming pasyente ang nagdurusa. Hindi dahil sa malaking aksidente, kundi dahil lang sa pagkain kinakain nila araw-araw sa kanilang hapag. Yung mga matandang pasyente na ako nakita, mga taong masipag at mabait sa buong buhay nila, pero dahil sa maling kaugalian sa pagkain, nakaratay sila sa hospital bed at nagsisisi. Bilang doktor, napakabigat sa puso ko kapag nakikita ko ito. Bago natin simulan ang video na ito, gusto kong gumawa kayo ng isang mahalagang pangako sa akin. Ang video na ito ay tutulungan kayong mabuhay ng masaya, hindi sa hospital bed, kundi sa magagandang lugar na pwede ninyong puntahan. Pakikinggan ninyo ba ang sinasabi ko at gagawin ninyo ang lahat para protektahan ang inyong kidney? Ang pangako ninyo ay magiging malaking lakas para maprotektahan ang inyong kidney hanggang 100 years old. Sige, bago ko sabihin ang unang pagkain na nakakasama sa itlog, kailangan nating maintindihan ang isang napakahalagang prinsipyo. Ang ating katawan ay parang komplikadong chemical factory. Yung pagkain na kinakain natin araw-araw ay naghahalo-halo sa loob ng tiyan at patuloy na gumagawa ng chemical reaction. Noong bata pa tayo, malakas ang processing power ng katawan natin, kaya kahit anong masama ay kayang i-breakdown at ilabas. Pero pagdating ng edad, lubos na nagbabago ang lahat. Pagpasok ng 60 years old, yung production ng stomach acid ay bumababa sa kalahati lang ng dati at ang digestive enzymes ay mahina na rin. Para itong 30-year-old water filter na luma na. Noong bata pa, kahit toxins ay kaya nitong i-filter. Pero ngayon, kahit maliit na maling combination ng pagkain ay maaaring sirain ang nipis na filter. Sa ganitong kondisyon, kapag 2 pagkain na hindi bagay ang pumasok sabay-sabay, ang tiyan ay susuko na sa pag-process. Sa huli, yung hindi nadidigest na pagkain ay nabubulok sa loob ng tiyan at naglalabas ng toxins o tumitigas na parang semento na sumasagabal sa mga ugat at umaatake sa mga organs. Ito ang nagiging sandata na makakasama sa inyo. Handa na ba kayong malaman ang unang worst combination? Huwag kayong magulat. Yung unang pagkain na ginagawang bato ang itlog sa loob ng katawan ninyo ay yung tamis at pulang prutas na hinahangaan ng lahat tuwing fall season, ang persimmon o kaki. Lahat ng uri ng persimmon, yung malambot, yung matamis at yung tuyo, lahat yan ay kasama dito. Marami ang nabigla ngayon sa sinabi ko. Bakit? Kasi maraming tao ang kumakain ng malambot na persimmon kasama ng boiled egg. Akala nila ay natural digestive aid ito. Pero bilang doktor, ang tingin ko ay ito ay worst decision na pwedeng gawin. Ang persimmon ay puno ng tanin, yung component na nagbibigay ng pakla na lasa. Kapag ang tanin na ito ay nakatagpo ng high protein ng itlog, ano kaya ang mangyayari sa loob ng tiyan? Tulad ng sinabi ko kanina, magiging parang semento ito na tumitigas. Lalo na kung empty stomach sa umaga, mas mataas ang concentration ng stomach acid kaya explosive ang reaction. Hayaan ninyong ikwento ko ang kwento ng isang 73-year-old patient na si Inres Kim mula sa Bulacan. Si Inres Kim ay napakasipag at matipid na tao na may 2 puno ng persimmon sa kanyang bakuran. Noong malalim na ang fall season, ang mga puno ay puno ng hinog na persimmon at sobrang proud niya dito. Kasi sayang naman kung mahuhulog lang at mabulok sa lupa, kaya araw-araw, pagkatapos kumain ng 2 boiled egg sa umaga, kumakain siya ng 2 hinog na persimmon bilang dessert. Akala niya, after ng dry egg yolk, ang sweet at refreshing na persimmon ay mas madaling lunukin at makakapagpabuso. Ginawa niya ito ng 2 buwan, araw-araw.
Sa simula, nadama niya lang na medyo bloated at may gas. Pero akala niya normal lang yan dahil matanda na siya. Ngayon, pag-usapan naman natin ang tulog dahil para sa marami, ito ang pangunahing dahilan kung bakit sila umiinom ng gatas bago matulog. Maaaring narinig mo na ito buong buhay mo. Ang gatas ay nakakatulong sa pagtulog. Ang mainit na gatas ay nagpapakalma ng nerbiyos. Ang gatas ay nagpaparelax sa katawan. At may katotohanan dito, lalo na noong mas bata pa tayo. Ang gatas ay may tryptophan, isang amino acid na tumutulong sa paggawa ng serotonin at melatonin, ang mga hormone na nag-aayos ng ating tulog. Ngunit narito ang nagbabago pagkatapos ng edad na 60. Ang utak ay hindi na gumagawa ng melatonin tulad ng dati. Natural na bumababa ang antas nito habang tumatanda, kaya nagiging mas mababaw at mas putol-putol ang tulog. Kasabay nito, bumabagal ang pagtunaw ng pagkain. Kaya kapag uminom ka ng gatas sa gabi, ang iyong katawan ay gumagawa ng dalawang bagay ng sabay. Tinutunaw ang inuming mataas sa protina at minerals. Inihahanda ang utak at mga organo para sa pahinga. Para sa maraming nakatatanda, nagbabanggaan ang dalawang prosesong ito. Sa halip na malalim at panumbalik lakas na tulog, ito ang nangyayari. Aktibo pa rin ang tiyan. Mas mabilis mapuno ang pantog. Mas nagtatrabaho ang mga bato. Bahagyang alerto pa rin ang katawan. At ang resulta, nakakatulog ka pero hindi maayos ang tulog mo. Maaari kang magising sa kalagitnaan ng gabi. Maaaring hindi ka mapakali. Maaaring magising kang pagod kahit matagal kang nasa kama. Hayaan mo akong magtanong ng tapat. Naranasan mo na bang matulog na inaantok ka, pero pagkatapos uminom ng gatas, ay mas madalas kang nagigising sa gabi? Ang hindi maayos na tulog ay nagpapataas ng blood pressure, pamamaga sa katawan, panganib ng problema sa memorya, pagkapagod sa araw. At kapag bumaba ang kalidad ng tulog, lalo pang naapektuhan ang kalusugan ng bato.